Nako, Melard. Nagkakamali ka ng kinalapan. Alam ko, hindi mo ako masisindak dyan sa pamba-blackmail. Isang malaking pagkakamaling ginawa mo, attorney. Kapag nilabas ko ang lahat ng kalokohan mo, masisira ang pangalan mo. Ang reputasyon mo, baka mauna ka ng lisensya. Mawawala lahat ng pinapaguran mo. Kapag tinuloy mo yung masamang pinaplano mo laban sa akin, ako, Melard, kawawa ka. Dahil mas malaki ang mawawala sa'yo. Ano ibig sabihin? Oras na ilaglag mo ako sa mga pulis, Melard, sisiguraduhin ko na hindi mo na makikita uli ang girlfriend mo na si Ada. Hayop ka. Umidami shot ako. Bakit? Di ba itong gusto mo? Gusto mo maglaro tayo, di ba? Tara, laro tayo. Blackmail. Di ba? Magaling ako dyan. Sa blackmail. Mas magaling kesa sa isang bubong katulad. Kaya sige, i-expose mo lang ako. Pero tatandaan mo ha, isang tawag ko lang at may magliligpit sa kay Ada. Ang daming girlfriend ko. Ang daming shot ako. Wala siyang kasalanan. Huwag niyo siya saktan. Pwede simple lang. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa kanya, huwag mo na akong kalabanin. Ako yung pinag-uusapan ni na Attorney Alot at nung loko-loko niyo. May kasama ka? Wala kasama, boss. Silipin mo kung saan galing hinihingi na yun. Melard, wala dapat makarinig sa pinag-uusapan natin dito. Naintindihan mo ako? Yes, boss. Yes, boss. Ha? Alam mo, Tinang, hindi ko po talaga lubos maisip kung anong nakain ni Sabrina, kung bakit bigla na lang siya nagre-reach out sa akin. Sabi niya may importante daw siyang sasabihin tungkol kay Attorney Alon. Hindi ko po alam kung malinis talaga yung intensyon niya o may hidden agenda siya eh. Alam mo, anak, ikaw lang ang makakaalam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi kapag nakaharap mo na siya. Sa dami ng kasong hinawakan mo, sa dami ng guilty defendants na kinross-examine mo, sigurado ko, anak, na may talent ka na para malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Tinang, ibig po ba sabihin na gusto niyong makipagkita ako sa kanya? Alam mo, Lilet, sa totoo lang ha, hati ang kalooban ko. Sa isang banda, gusto kong makipagkita ka sa kanya para malaman mo kung ano talaga ang sasabihin niya tungkol dun sa dati niyang amo. Sa kabilang banda naman, natatakot ako. Dahil kapag nalaman ito ni Ira na pinag-uusapan niyo si Atty. Alon, naku, baka magkaaway na naman kayong magkapatid. Ayoko rin naman pong lumala pa yung sa amin ni Ere. Pero kung narinig niyo po yung boses ni Sabrina kanina, para pong masyado siyang problemado at desperado eh. Hindi ko naman po kayang baliwalain yung paghingi niya ng saklolo. Kaya makikipagkita po ko sa kanya. Para matulungan ko siya, para malaman ko na rin kung ano yung gusto niyang ipagtapat tungkol kay Atty. Alon. Muntik ka? Ikaw na naman! Attorney Kurt, I'm surprised to see you here. Mukhang naliligaw ka yata o baka naman ini-stalk mo ako talaga.
Nagtataka rin ako, Attorney Ana, kung anong ginagawa mo sa liblib na lugar na to. Pero mas kinagulat ko, kasama mo yung suspect sa pang-hold up sa inyo. Tapatin mo nga ako. Bakit kung mag-usap kayo ng lalaking to kanina, parang matagal na kayong magkakilala? Ano ba talaga koneksyon mo sa isa't isa? Look, Attorney Kurt, I have no idea what you're insinuating here. But whatever it is, I assure you, mali ang iniisip ko. I don't know this guy. In fact, unang beses kami nakita nung nagharap kami sa presinto. Pati nga ako nagulat nung bigla niya akong kinontak, gusto niya raw makipagkita sa akin. Ang sabi niya, gusto niya raw ako pasalamatan ng personal. Dahil nilinis ko yung pangalan niya sa mga maling bintang ninyo. Totoo ba yung sinabi niya? Yun ang rason kung bakit kayo nakita.